Father, sa araw na to, Lord, Panginoon. Salamat sa buhay ng mga taong nagbigay ng oras para sa ganitong gawain. Continue to bless them, favor, reward, more wisdom, knowledge, and understanding sa bawat isa in Jesus Christ. We pray. Amen. Talagang nahirapan talaga kami sa, yung body clock ng katawan. Kasi talagang ang tulog ko nun sa office, siguro mga laging 5 o'clock or 6 ng umaga. Tapos gising na ng mga alas 2 or 1. So, ang hirap pagbabalik ka ng weekend. Kailangan matulog ka ng gabi pero hindi ka makatulog ang haba ng tulog mo sa umaga. So, yun. Grabe, no? Kasi, ang dami rin nangyari, pero dahil lahat may tayo pinagdadaanan bawat isa, pero the joy of the Lord is our strength, di ba? Amen. So, sa kabila ng mga pinagdadaanan natin, lagi nating isipin na ginagawa natin yung mga bagay na ginagawa natin para sa Lord. Amen. Kasi pag ang nangyari pag ang ginagawa natin ay ginagawa natin para sa pangsarili natin, mapapagod tayo. Kasi one time, sabi ko nun, Lord, bigyan niyo po akong trabaho. Ibalik niyo lang yung trabaho na dating nawala sa akin. Okay na po ako. Hindi na po ako magrereklamo. Hindi na ako magrereklamo. Tapos nung nandun na ako sa may trabaho, nakuha ko na yung trabaho ang binigay ni Lord, parang sabi ko, parang hindi ko naman deserve yung bagay na to. Parang hindi ko deserve. Parang kailangan ko pa ng konti pa. Diba? Alam kung may napapansin kayo. May bago sa kanya nga. Yun, self-realization. Sabi ko, kailangan ko pa ng mas mataas pa. Parang naghahangad pa ako ng mas mataas. Pero in the first place, ang hiniling ko lang sa Panginoon, magkaroon ako ng trabaho at ibalik yung dati kong trabaho. Pero bakit parang nagdidemand ako ng mas mataas, nagdidemand ako ng mas maganda? Parang naisip ko, parang Lord, sorry, masyado pala akong demanding. Masyado akong mapasilip sa mga trabaho na ginagawa ko, pinukumpara ko siya sa trabaho ng mga kasama ko. So yun yung nagiging problema. Sabi ko, bakit? Natandaan ko yung teaching ni Hayden nun na sabi niya, makontento muna tayo sa anong binigay sa atin ng Lord at magpakadalubhasa tayo sa bagay niya. At darating ang time, Lord naman yung magpo-promote sa atin hindi natin kailangan ipilit yung isang bagay na gusto natin at lalo lang tayong babagsak pag nangyari yun. Let's wait the Lord yung right timing para sa bagay na yun. Kasi darating ang time, pag pinilit mo, darating yung time na mayroong mga maninira sa'yo, may maiinggit sa'yo, may sisilip sa trabaho mo, may sisip-sip sa boss, tapos, masyado mabilis yung promotion, pero lagi naman, wala namang ginagawa, wala namang project. Diba? So, everything is a season under the sun. Kaya, everything ay dapat nasa timing. Kahit yung pakikipag-usap sa tao, may timing din yan. Hindi pwedeng gusto mo lang i-review yung isang tao kasi ikaw yung tama. Sabihin mo, may justification pa na open review is better than secret lab. So masyado siyang naging complicated kasi ginamit natin siya sobrang literal. Kasi tandaan natin, ang book ng Proverbs ay book of wisdom. So dapat may wisdom din kung paano natin gagamitin yung mga wisdom o words na galing sa libro. Amen? Kaya, grabe. Kaya sabi ko, hindi pwedeng makalagpas talaga yung ganitong gawain, yung makapagpuri sa Lord. Kasi, totoo naman yun yung napag-aralan natin ng equipping. May mga times talaga na hindi naman talaga natin nabibigay yung 100% natin sa Lord. Hindi natin nabibigay 100% yung magkaroon tayo ng intimacy na ikaw at ang Ama, di ba? Kasi meron tayong mga personal agendas, meron tayong mga personal na gawain, meron tayong schooling, meron tayong trabaho. Nanay tayo, tatay tayo, anak tayo, empleyado tayo at businessman tayo, di ba? Marami tayong responsibilidad. Kaya ako sabi ko, gusto kong hintayin yun itong linggong to para makapagpurit, makapagpasalamat sa Lord kasama yung mga mahal ko sa buhay niyo. Yes. So, glory to God po sa araw na to, Lord, sa lahat ng papurit, pasasalamat sa pangalan ng Panginoong Jesus. Grabe. Kaya,
Excited na ako sa tagapagturo at sa sasabihin ng tagapagturo ngayon through the help of the Holy Spirit. Kasi nung pinag-aaralan namin siya, talagang may mga question. Tapos may mga pagkakataon na may marirealize na naman na parang, parang we've been living in this situation for the very long time. Kasi hindi tayo nabibigyan ng chance para mas pag-aralan pa yung bagay na yun. Pero grabe pa rin na gagawa siya ng paraan upang mas maintindihan natin sa scripture, no? Through the help of the Holy Spirit. Kasi hindi naman siya papayag na hindi niya ibigay yung nararapat para sa atin kung deserve naman natin or ng bawat isa. Amen? Kaya ipinapakilala ko na po ang tagapagsalita ngayon, ang aking tagapagpaalala, ang aking tagapagligtas, ang aking tagasigaw ay Tagasaway. Tagasaway, tagapulot ng mga laglag kong kanin, at ang aking mahal na mahal kung habang buhay. Kung nga pangarwalang siya sa Lord. Walang iba kundi ang aking asawa, si Pastor Jane. Kaming aangkinin sa'yo lamang, Lord. Amen! Ayan. Gusto yung mga ganong reaction ni Kaloy. May may sustain Amen! Oh, hallelujah! Alam niyo ba, meron akong i-share sa inyo. What? Kala nyo, pag sanay ka na magsalita, wala na lang sa yung pagsasalita dito sa unahan. I never shared this with anybody, pero di nyo alam yun. Ngayon natin malalaman. Ngayon yung malalaman. Walang pagkakataon na nagsalita, na naging vessel ako ng Lord, hindi ako kinabahan. Di nyo lang yun alam. Di nyo lang din siya pansin. Di nyo lang din siya nakikita. Hindi naman nakikita. Diba? Hindi siya halata. Pero ngayon namin Pero, Sabi ko, paano pa kaya? pero laging nandun yung kaba. Isa din yun sa pinaalala ng Lord na saan nga ba nagsisimula yung kaba? Bakit nga ba nagkakaroon ng kaba? Typically, ang kaba kasi ang pinanggagalingan niyan, pressure. Di ba? Siyempre pressure ka. Maidi-deliver mo ba to ng pasok sa expectation ng Lord sa'yo? Kaya mo ba siyang i-deliver, mabigyan ng justification ng naaayon sa kalooban ng Lord? Nandun yung kaba mo na kaya mo ba siyang panindigan? Pero, in the very beginning, sabi nga ng Lord, bago ka pa ipinanganak, kilala na kita. In-appoint na kita dyan sa trabaho ginagawa mo ngayon. So, bakit mo pa kino-question yung desisyon ko na patayin kita dyan? Di ba? Hindi mo na trabaho ang questionin yun. Ang trabaho mo lang, tumayo. Yan. So, glory to God. Salamat po muli, Panginoon, sa araw na ito, sa iyong salita na magiging buhay sa aming lahat. Nakakainin namin ngayong umagang ito. At magsisilbing pagkatuto sa amin na aming pamumuhayan sa araw-araw. Thank you, Father. Walang hanggang pasasalamat sa iyo lang. Actually, kahapon nag-uusap kami nito, ni Pastor Okay, sabi ko sa kanya, I'm torn. Kasi ang daming message sa totoo lang. Ang dami talagang message. Pero nandun pa rin tayo sa ipagkatiwala mo sa Lord. Kasi kung ano yung ibibigay ng Lord sa'yo, yun lang din yung bibitawan mo. Hindi mag-aalaw ang Lord na magbibitaw ka ng in vain. Tama. Lahat ng nagsasalita dito sa unahan, pinatatayo ng Lord. Pakinggan natin. Amen. Regardless kung sino yan. Regardless kung ano pa yan, pakinggan natin. Kasi galing yan sa Diyos. Pinagkatiwalaan natin ang Diyos na yung salitang ibinababa ng taong yan ay galing sa Kanya. Yan. So
mabalik tayo doon sa pressure. Ba't nga ba tayo nakakaramdam ng pressure? Kasi nakakaramdam. Kasi Confident, hindi confident. hindi confident. Kaya ka hindi nagiging confident kasi nga napipressure ka. Doon yung pinanggagalingan ng lack of confidence mo, yung pressure. Hanapin natin yung ugat ng word na pressure. Bakit ka nga ba napipressure? At ang pressure, hindi lang siya nakikita sa pagtayo sa unahan. Hindi lang siya nakikita sa pagpapaawit. Hindi lang siya nakikita siya sa maraming bagay. Diba? Minsan sa paligid. Bilang ama, napipressure ka mag-provide para sa pamilya mo. Bilang pinagkatiwalaang mamahala ng grupo ng tao, napipressure ka kung kaya mo bang i-deliver yung bagay na yun. Lahat ng responsibilidad, nakaakibat lagi dyan yung pressure. Naatasan kang gawin itong bagay na to sa trabaho, nandun yung pressure. Kaya mo ba siyang i-deliver? Unless, kahit makapikit ka, kaya mo siyang gawin, wala na talagang pressure doon. Pero pag ang isang bagay, hindi mo palagi ginagawa, nagkakaroon ka ng pressure. Tama. Kasi again, kinupasyon mo sarili mo, kaya mo bang gawin to. Pero yung pagiging asawa, anak, magulang, ito yung hindi nawawala yung pressure. Kasi wala namang nakakaalam kung ano yung daan na tatahakin mo eh. Kasi bawat umaga bago. Amen. Bawat araw na daraan sa'yo, bago. Tapos, medyo mahaba to ah. Sapaw ko na kayo. Kahit hanggang bukas pa. Roko po. Naalala nyo, hindi ko alam kung naabot kayo ng viral na video na to. Na ang sabi doon sa video, ang buhay daw talaga ng tao ay isang karera. Siguro pamilyar kayo dyan sa word na yan. Ang buhay ng tao ay isang karera. Mula daw, rated PG, parental guidance. Mula daw, nung, di ba kasi, meeting of the egg and the sperm, millions of sperm. At isa lang doon ang mag-fertilize sa egg. Di ba? Alam niyo yun, familiar naman kayo doon sa mga tackle na ng topic na yan. So doon pa lang, sinasabi na nila na karera, hanggang sa maipanganak ka, hanggang sa magdala ka, mag-aral ka, magkatrabaho ka, magkaasawa ka, magkapamilya ka, karera pa rin. Pero yung ba yung will ng Lord para sa atin? Na patuloy nating habulin yung buhay, na patuloy tayong makipaghabulan sa buhay. Saan ba nanggaling yung mindset ng karera? Ang pinanggalingan nun ay yung time. Pero even before time existed, may karera na sa buhay. Ano? Yung mga panganay, breadwinner, makaka-relate. My heart goes out to you kung sino man kayong mga panganay. We were taught as a child, bata pa lang, ramdam na natin ang pressure sa paligid. How so? Mag-aral kang mabuti. Pag di ka nag-aral ng mabuti, wala kang mararating sa buhay. May modelo pa. Gusto mong magaya dyan? Sige, huwag ka mag-aral. May gagawin pang modelo para matakot ka. As a child, tinuruan tayo na nako, sinasabi ko sa'yo, pag palakol yung marka mo. Papalakulan din. Habulin ka ng palakol. As a child, we were told that you always have to do better, to do great, to do good, to be the best. Otherwise, wala kang mararating sa buhay. So, bata pa lang, nakakondisyon na ang isip mo sa pressure. At dahil kinondisyon ka ng ganon, and I am not, hindi ko po kinokondem ang mga magulang na nagsabi noon sa kanilang mga anak. Because I understand, the parents parents only want what's best for their children.
at nasasabi yun ng mga magulang, kasi naririnig ko rin yan, para hindi nyo nadanasin ang dinadanas namin at ang pinagdadaanan namin. Gumawa kayo ng path na hindi katulad ng path na dinaanan namin. And again, this message is not to condemn these parents. Danas ko yan, nanggaling ako dyan. Hindi man pamilya ko yung nagpo-push sa akin, but the people around me, wala na kayong magulang, sino pang mag-aasikaso sa inyo, galingan mo, dapat ganito ka, dapat ganito ka, mapagtapos ka, mapag-aral ng mga kapatid mo. Wala ka pa dun sa hamon ng buhay, bigat na bigat ka na. Pressure full, Hindi nga, kahit nga yung mga magulang mo, kaya eh. May kaklase ako, ganun din. Yung kaklase ko noon, nung elementary, close na close kami nung elementary. May kaya sila. Pero ramdam ko yung pressure sa kanya. Kasi same din yung sinasabi ng mga magulang sa kanya. Bakit mas mataas yung marka niya sa'yo? And again, I don't blame these parents kasi again, what they only want is the best for their children. Kasi ang mindset nila, pag magaling ka sa school, makakahanap ka ng magandang trabaho, makakagraduate ka, makakahanap ka ng magandang trabaho, then you'll be successful. Comes the word success. Pag sumakses ka, Diba? Why? Because how do people define success? Paano dinidefine ng tao ang success? God, ano ba yan? Hindi nga nakagraduate eh. Luma na yung nakagraduate eh. Pag marami kang pera, Tanong ka. pag meron kang sariling bahay, may sasakyan, marami kang pera, successful ka. Wow! Yun ang definition ng success ng mundo. Pag mayaman ka. At dahil ang mga magulang natin gusto lang na mapunta tayo dun sa success na yun, i-drive nila tayo papunta dun sa success na yun through these advices and words. Magpursige ka, mag-ayos ka, magtapos ka ng pag-aaral. Itong kursong to kasi dito mabilis yumaman. Nako, in demand to sa ganitong bansa. Pag nakagraduate ka dito, papadala ka doon. Sabi ko sa'yo, 1 taon lang, may bahay sakyan ka na. Wala namang, so far, sa mga kakilala ko, wala namang mga magulang na nagsabi na para matulungan mo kami and all. Hindi naman ganun eh. So far, the intention of the parents again, ay para makabuti sa anak. Kasi buhay mo yan. Kasi ikaw din naman ang magdadala yan eh. Kapag pinabayaan yung pag-aaral mo, ikaw din magsasuffer. Gagayahin mo pa ba ako? Di ka. And again, we cannot blame the parents. Pinagdaanan nila yan eh. Sila talaga makakapagsabi niyan sa'yo. So kung yung way mo, ano ba talaga yung tama? Meron bang may kasalanan sa mga nangyayaring ganito? Wala namang makapagsasabi sa kanila, sa kahit na kanino na tama ka, mali ako, mali ka, tama ako. Walang ganon. Kasi kanya-kanya tayo ng pinagdadaanan. Kanya-kanya tayo ng dinaanan sa buhay. May mga kanya-kanya tayong priorities. Pero kung titignan yung realidad ng buhay, this is exactly what the devil wants. Ang magkaroon tayo ng kanya-kanyang priority. Using all of these devices para malihis tayo dun sa purpose ng Lord. Kasi bakit? Dahil dito sa mga bagay na to, ang nagiging purpose na lang ng tao, maging successful. Pag
hindi nakita sa'yo yung physical evidence ng success ng mundo, hindi ka ma-acknowledge sa successful. So, ang nagiging drive ng tao is to be successful. Meron pa na maging successful lang kahit anong susuungin. Di bali na may masagasang ibang tao maging successful lang. Kaya nagkakaroon ng competition sa magkakapatid, sinong mas successful, sinong mas may ganito, sinong mas may ganyan. Sa school, sino yung valedictorian, may mga title eh. May competition kasi itong drive ng tao eh. And people are feeding dito sa drive na to. Tuwa-tuwa naman si Talim. Kasi dinadala kayo dun sa success na akala nyo maganda. Hindi nyo alam yung competition, walang healthy competition. Walang ganong term. Hindi totoo yun. Because competition is not good. Because we were not created to compete. May kanya-kanya tayong iniatas na trabaho ng Lord. Hindi tayo ginawa para makipag-compete sa kahit na kanino. Kaya natuwa ako nung kahit papano, itinome down ng mga schools yung first honor, second honor, wala nang ganong distinction ngayon. Kahit papano, with honors na lang, with high honors, just to recognize yung hard work ng mga bata. Pero wala nang, ikaw yung one, second, third, wala nang ganon. Natuwa talaga ako. Genuinely, natuwa ako nung nakita kong ganon ang naging bagong sistema ng school. Nakakasama rin. Lagi po sa So where am I going with all this? Meron kasi akong, etong, kumbaga parang, matagal din bago pinarealize ng Lord kasi lahat ng sinabi ko sa inyo, minagdaanan ko yun. Umabot sa point na kailangan ko makipagkumpetensya. Kasi kailangan kong harapin yung hamon ng buhay. Kasi pag hindi ako naging valedictorian, wala akong scholarship. Kailangan ko yun. Kaya kailangan ko makipagkumpetensya sa mga kaklase ko. Nung elementary, ito, ano to, huwag niyong gayahin. Nung elementary talaga ako, hindi ako nagpapagaya ng assignment, hindi ako nagpapagaya. May project, sasabihin nila, sabay-sabay tayong gumawa. Hindi, ako sasama. Gagayahin yung gawa ko eh. Hindi nga, seryoso, ganun ako ng elementary. Pero namulat ako nung high school, doon ko na-realize, hinambol ako ng Lord ng sobra. Kasi na-shock ako nung high school. Kasi baryo lang naman yung elementary school namin. Eh high school, samot-saring ano na to, lahat na ng bayan, ilang bayan nandun sa school na yon. GG ka, pag wala ka talagang ano, pag wala kang kaibigan, wala kang ka-share sa project, GG ka na. Doon ako hinambol ng Lord. Hindi uubra yung sistemang ginagawa mo. Nagpakopya ka. Yun lang po ang masama kasi nagpakopya na po. Tapos sa college, ito malala, hindi lang basta pakopya. Kita yung ano, dalawang papel ang sinasagot ako. Kunyari, scratch pad. Tapos yung isa yung answer sheet. So yung scratch pad, kung ano yung sagot ko sa answer sheet, ilalagay ko din sa scratch pad. Di syempre, una ako lagi natatapos na magsagot. Sisipain ko na yung gumusutin ko kasi lagi ko sa ilalim ako, sisipain ko na yung patalikod. Alam na yun. May pupulot na doon. Oh, kakuha kayo ng teknik ha. Gawa din po. Lahat din ang teknik. Gawa rin pa rin yun eh. Ipapalitan niya ng papel. Hindi, pero mali po yun. Mali talaga. Nasobrahan naman ako. Calculator. Tapos bibigay ko, uy, pala yung calculator mo. Nasobrahan naman
naman sa pakikisama, nasobrahan naman ngayon. Hindi na alone, nagpatulad naman. Mali pa rin. Ano pa rin ang motivation? Ano pa rin ang motivation? To be successful. Bigyan ko kayo ng isa pang halimbawa ng success. O sige, total, lahat tayo nakakakilala. Lahat tayo, kilala natin ang Diyos natin. Kumbaga ay, alam ko pinagdaanan natin tong lahat. Alam niyo yung verse na Joshua 1:8? Ano sabi doon? Meditate this book of law. This book of law shall not depart from thy mouth. Meditate this book of law day and night. Only then, sabi doon, pinaraphrase ko na lang, hindi siya yung exact verse, only then will your ways prosper and have success. Itinaya up doon ngayon yung success. So ngayon, dahil eto na, pamilyado na ang nasa congregation, hindi na estudyante, hindi na mga bata, pamilyado ng mga tao, mga may pamilya na, nanay na, magulang na. Eh ngayon, aminin man natin o hindi, karamihan ng umupunta sa mga simbahan ay kulang sa ganito. Statistically, yes. Statistics pa ang pinag-uusapan natin. 80% of the people na pumupunta sa mga simbahan, sa kahit na anong denomination, religion, walang pera. Kasi bakit? Umaasa sila na kapag sumamba sila, i-bless sila ng Lord. Bibigyan sila ng pera. Magiging successful sila. Kasi ang sabi nga naman, magbasa ka, eh dahil hindi ka naman lagi nagbabasa, dadalhin ka sa church. Dadalhin ka sa church building. Di ba? Sabi doon? Gusto mo yumaman? Ginamit yung word ng Lord para dito. Define ang success ng congregation sa dami ng mga attendees na nakasasakyan. Define ang success ng congregation sa dami ng may mga magandang trabaho. Define ang success ng congregation sa dami ng may sariling bahay, ng may pera. Realidad yan ang buhay. Tama. Ipinattern, ginamit pa yung verse for that. Just to drive these people. Eh dahil nga mali, may iba na talagang nakakabili ng sasakyan, nagkakatrabaho, nagkakaroon ng bayan, nagkakapera. But 90% no. So, anong nangyayari? Nafo-frustrate. Dahil nafo-frustrate, hindi nakukuha yung blessing na inaasahan. Titingin sa kapwa. Pag nagkaroon ng conflict, layas na. Sa halip na mamulat sa katotohanan, makakilala, lalong napalayo sa Lord. Eh, hindi naman totoo yung sinasabi mo. Sabi niyo, basta umatenda ko every Sunday, kakatrabaho yung anak ko. Ngayon, doon pa rin, kay lata sa bahay. These are true accounts. These are true stories. Saan to nagsimula? Success. Kasi anong hinahabol ng tao? Success. Para umangat ang buhay, umayos ang buhay. May narinig pa ako dati. Kapitbahay namin. Doon kasi sa amin, hindi naman karamihan gumagraduate ng college.
Makagraduate ka lang ng high school, ang expectation sa'yo, maghanap ka na ng trabaho. Yung nanay nagre-reklamo kasi mag-iisang taon na daw yung anak niyang graduate ng high school. Wala pang trabaho. Sabi nung kapitbahay, pagsimbahin mo nung magtatrabaho. May awa ang Diyos, pagsimbahin mo, kakatrabaho yan. Oo. Ibig sabihin, hindi mo simbahan. Kung titingnan mo, wala namang harm sa sinabi niya. Pero tama ba yun? Sasamba ka para magkatrabaho ka? Yun ang motivation mo para magkatrabaho, para sumamba sa Lord. Nag-apply pala ng pare na doon. Sasamba ka para umayos ang buhay mo. Ito pa, yung mga disturbed. I am calling them disturbed. Hindi ko generalize lahat. What I mean by disturbed, ito yung mga tao may problema sa sarili. Depressed, kung ano-anong nangyayari sa buhay, anong sasabihin? Magsimba ka. Umattend ka sa linggo. Aayos yung buhay mo. So, motivation mo pala to worship ay para umayos yung isip mo. May harm sa sinabi? Wala. Wala. Tama? Mali. Mali. We all know this. Mali lahat yun. Saan ba talaga nagsimula lahat ng to? Tandaan niyo yung sa garden. Genesis 3:6. Basahin natin ang maigi. Okay? Basahin natin kung anong sinabi doon sa Genesis 3:6. And when the woman saw, sabi doon, that the tree was good for food, that it was pleasant to the eyes, and the tree to be desired to make one wise, she took of the fruit thereof, and did eat, and gave also unto her husband with her, and he did eat. Alin sa mga nabanggit na yun ang wala pa sila? Alin sa mga nabanggit na yun ang wala pa sila? Sabi doon, and when the woman saw that the tree was good for food, wala pa ba silang pagkain? Meron. Pagkakatanda ko, binigyan sila ng Lord eh. Wala pa kumpleto pala silang lahat. Ano bang sabi doon? It was pleasant to the eyes. Hindi ba napakaganda ng setup ng garden? May rivers flowing all sides. Anong hindi pleasant to? And good to make one wise. Hindi ba sila created in the image and likeness of God? And God is full of wisdom. Amen. The Son Himself is the very wisdom. Doon ka ipinaturn. So ano doon ang wala pa sa'yo? Ang wala sa kanya, sabit. Kakontento. Yan. The desire for more. Yun din ang problema. Kasi bakit? Again, ito po ay to enlighten. Amen. Yung magulang na nagsasabi sa anak na magpursige ka para ikaw ay umasenso sa buhay, hindi ba kayo nakakakain 3 beses sa isang araw? Anak. Wala ba kayong damit? Ano yung father? Wala ba kayong tirahan? Wala bang source ng hanap buhay ang iyong mga magulang? So ano doon ang wala ka? The desire for more. Na ininput sa'yo ng sistema ng mundo na nanggaling kay serpent. Kanino nanggaling? Hanggang ngayon, ginagawa niya yun sa'yo. Ikaw naman, na babae ka, ay pertaining to the church. Babae na. Ikaw
So, ang naging purpose mo ngayon sa buhay to desire these things, hindi naman yan ang pagkakalikha sa'yo ng Lord. Kaya ang tao, walang joy. Kaya mga babae, ang hilig ka. Gusto ko. Teka. Ano namang lalaki nga rin? Ba't kaya naman rin kumain? Uto-uto. Ay, kausap! Teka lang! Ay, kausap niya ang Lord. Nandoon siya nung prinisent sa kanya ng Lord yung mga bagay. Sa kanya mismo sinabi, lahat to pagkain mo, ha? Itong lahat ng to, pamahalaan mo to, ha? Tapos, na-witness niya. Siya nagpangalan sa lahat ng hayop na iniharap sa kanya ng Lord eh. Alam niya na meron siya nito. Bakit gano'n na rin lalaking ginayon lang? Kumain din. Walang tanong eh. Sa akin, baga. Sa iyong ate. Mas alam niya. Layuman? Talaga ano eh. Usap na yung layuman. Hindi malaman ka sa lagang mga babae. Biro lang po ito. Pero kasi kahit hanggang ngayon kayo yung mga lalaki, hindi yung tatanong. Sige, yun na. Manahimik ka. Wawa. Sa tunay ka, kung sakali nagtatanong ka pa. Akala ko na biro lang. Ay, biro lang yun. Pero, ano yun naman, going back. Desiring more, unfortunately, cost us our true purpose in life. So, may edad na, may pamilya na, may mga anak na, may mga apo na, hindi pa rin alam ang purpose sa buhay. Kasi tumanda na ang hinabol ay success. Tumanda na nakafocus sa kailangan kong mag-provide para sa pamilya ko, nakalimutan yung source. Nakalimutan na nandyan ang Lord. Kasama siya. Nag-focus sa paghahabol sa resources. Yung mga kabataan naman, nag-focus sa paghahabol sa success. Nagkatrabaho na, nadidepress pa rin, napapagod sa trabaho, nagre-resign, naghahanap ulit ng trabaho. Napapagod ulit, nagre-resign, naghahanap ulit ng trabaho. Umikot na ng umikot ng umikot. Sa huli, ang hinahanap sakit na Walang nangyari sa buhay. Ano? Yun ang ginawa. May tanim dun sa babae, sa dalawa, sa garden. Inilayo sa purpose. Yun din yung ginagawa sa'yo ngayon. So, masama ba na mangarap ka? Hindi. Masama ba na magpursige ka? Hindi. Hindi ka naman pinipigilan ng Lord eh. Hindi naman sinabi sa'yo ng Lord na ano yan. Hindi naman din sinabi sa'yo ng Lord na huwag kang magkaroon ng ganito, huwag kang magkaroon ng ganyan. Kasi ibibigay niya sa'yo yan. Maniniwala kayo? Kaya nauso yung diskarte o diploma na yan eh. Kasi kahit may mga hindi nakapagtapos, may sariling bahay, sasakyan, maayos ang buhay. Kasi bakit? Hindi yung dahil dun sa diskarte o diploma. Ang ibig sabihin nun, God can provide and will provide. Ikaw lang eh. Iba kasi priority mo. Kasi ang tao, ganito.
kailangan ng physical evidence. Kailangan ng physical evidence para mapatunayan ang worth ng sarili. Pag walang physical evidence, wala kang worth. Pakiramdam mo worthless ka. Wala kang pakinabang, wala kang kwenta. Di ba? Ganun din sa congregation. Sa setting ng simbahan, sa setting ng mga Kristiyano. Pag hindi ka pinagpapala ng Lord, ibig sabihin, sumusuway ka. May kasalanan to. Kilala ko yun na. Alam mo, itama mo lang yung kasalanan mo. Naku, yung lahat ng blessing na nakaparada ng Lord, bubuo sa'yo. Anong kailangan? Physical evidence. Ang motivation, physical evidence. Nangyari na yan sa mga Israelites before. Tandaan niyo yung kwento ng gumawa ang mga Israelites ng golden calf. Yung mga hindi pamilyar dyan, kwentuhan ko kayo. Shortcut natin ang konti. So the Israelites were enslaved by the Egyptians. Ayaw silang paalisin ni Pharaoh. But eventually, through Moses, God moved. Pinalaya sila sa mga Egyptians. And they wander in the wilderness. During this time, sa Exodus, laging kapulong ng Lord si Moses. Ever since talagang intimate yung conversation nila lagi ni Moses. From the very beginning, magpakita siya dun sa burning bush. Even after that, talagang intimate yung communication nila. There was one time, nagtagal si Moses sa Mount Sinai. Matagal siyang umistambay doon, kausap niya ang Lord. Okay, kung ganito naman karami ang intinalo sa'yo ng Lord, talagang mahabang pagpaplano yan. At si Moses, kilala nating duwag. So talagang mahabang kumbinsihan yan at ng Lord. Matagal yung naging conversation ni Moses. Pinaparaphrase ko na lang yung iba. You can read it sa Exodus. Ngayon, nainip yung mga tao. Hindi nila alam, bababa pa ba si Moses? Ano na ba nangyari sa kanya? Akala nila na wala na si Moses. So kinulit nila ngayon si Aaron. Sabi nila kay Aaron, Aaron, ano naman nangyari kay Moses? Sabi nila, gawan mo kami ng Diyos, ng bagong Diyos. Ito mismo sinabi nila, ng bagong Diyos na sasambahin namin. Ito namang si Aaron, sorry for the term, utu-utu din. Biruin mo. During the time na nirescue sila ng Lord, itong mga Israelites na to, wala nang ibang ginawa kundi magreklamo, wala kaming pagkain, wala kaming tubig. Ano ba itong ginawa mo sa amin? Saan mo ba kami dinala? Pero magtataka ka, nakagawa ng golden calf. O akala ko ba wala kayong resources? Pero nakagawa kayo ng gintong Diyos. Di ba kayo nagtataka saan ang galing yung gold na yan na pinanggawa nila ng... Paano sila nagkaroon ng jewelries? Enslaved sila. Diniprive sila ni Pharaoh. Wala dapat silang jewelries. Alam niyo kung sino nag-provide nun sa kanila? Alam niyo ang sabi sa Exodus 3:22, sabi ng Lord, Moses, sabihin mo dito sa mga Israelites, pumunta sa mga kapitbahay nila at humingi ng jewelries. I-prepare na sila ng Lord even before that. At ang sabi ng Lord sa kanila, I will provide for you. Papaguran ko kayo. Binigyan sila ng resources. Nandun yung resources sa harap nila. Nandun yung physical evidence mismo sa harap nila ng kabutihan ng Diyos sa kanila. Wala silang pagmamayari. Pero anong nangyari? Nagkaroon sila ng jewelries. At yung jewelries na yun, supposedly, resources niya yun. Kasi inihanda kayo ng Lord. Kasi hindi niya kayo dadalhin dun sa lugar na alam niyo wala kayong gagamitin.
Pero anong nangyari sa mga Israelites? Hindi nila nakita yon. Kasi bakit? Sanay na lahat ng bagay isinusubo. Pero sa paggawa ng kasalanan, ang bilis. Tiga. Hindi naisip na resources, provision yung ibinigay ng Lord, pero sa paggawa ng kasalanan, oy, oo nga, jewelries, o ito. Kinagalit ang Lord eh. Kasi bakit? Naghanap ng physical evidence. Wala pa ba sa inyo yung physical evidence? Naghanap pa talaga kayo? Para masabi mong pinagpapala ka ng Lord, kailangan mo ng physical evidence? Para masabi mong laking Kristiyano ako, kaya ganito ako, kailangan mo ng physical. Hindi pa ba sapat yung testimony ng buhay mo bilang ebidensya? Nabuhay ka, humihinga ka, wala kang sakit. Nagtatrabaho ka para sa Lord. Kilala mo ang Diyos na sinasabi. Hindi pa ba ebidensya yun? Kahit may ebidensya na tanong. At ito, I can say, dahil ito po ay, matagal ko na rin itong sinishare sa kahit na kanina. Ayawan nyo ang pera. Ayawan nyo ang pera. Kaya nakakalat yung mga baril sa babae. Kasi alam ng Lord kung ano yung deserving kayo. Kasi sa kakahabol nyo ng pera, lalang layo yun sa inyo. Pero ayawan nyo. Ayawan nyo. Lalapit sa inyo. Hindi yung kwentong barbero, totoo yun. Kasi state of mind yan. Kasi ang Diyos, kung kilala mo talaga siya, alam mong pagpapalain ka niya. Kahit nga gumagawa ka ng kasalanan, pinagpapala ka. Tama. So bakit motivation mo yung success? So bakit kailangan mo ng physical evidence? Hindi sinabi ni Jesus Christ na love the Lord your God with all your heart and then be prosperous. Hindi niya sinabi ganun. Ang sabi niya, love the Lord your God and love your neighbor. Kasi kakahabol mo ng success, nakakaaway mo ang kapwa mo. Kakahabol mo ng success, nakakagalit mo ang kapatid mo. Kakahabol mo ng success, nakakagalit mo ang mga magulang mo. Kakahabol mo ng success, nakakagalit mo yung mga taong dapat na minamahal mo. Inilayo ka dun sa purpose mo ng success ng mundo. Hindi yun ang success na sinasabi ng Lord sa Joshua 1:8. Linawin lang po natin para wag nang gamitin yung verse na yan sa bagay na yan. Maliwanag ang sabi po dun, so then your ways will prosper. Your ways, ang pamumuhay mo ay magkaroon ng progreso. Ibig sabihin, bumuti kang tao. Amen. Maging kalugod-lugod ka sa Diyos. Your ways, ang pamumuhay mo, ang daan ng pamumuhay mo, kung ano man yung way mo in life, mag-progress. Hindi niya sinabing wealth. Relevance ng wealth sa scripture ay ang Holy Bible, puro word. Amen. Word na susundin mo para umayos yung buhay mo. Hindi yung buhay na maging asensado ka, hindi yun. Yung ugali mo. Amen.
It says that so that yourself will behave. Hindi sinabi doon na magkaroon ka ng ganitong achievement. Success ako. Kaya nga paulit-ulit na sinasabi ng Lord eh. Kung na-acknowledge ka ng kapwa mo, hanggang doon na lang yun. Pero ang asamin mo, ma-acknowledge ka ng Lord. Amen. Kaya nga sabi niya, kung gagawa ka ng mabuti sa kapwa mo, huwag mong ipagyabang yung paggawa ng mabuti. Kasi pag nakita ng tao yan, okay, na-acknowledge na sa'yo. Tao ang nag-acknowledge na sa'yo. Pero yung bagay na ginagawa mo ng palihim, ang Diyos ang nakakakita, yun ang totoong acknowledgement. That's true success. Yeah. Hindi yung success na itinuturo ng mundo. So don't use Joshua 1:8 to encourage people na mag-worship para lang maging successful sa mundo. Because that's not what God meant. Ito nakalagay dito, success. Be prudent. Wisely understand. Behave self. Yun ang sabi ng word na success. Ano sinabi ko? Walang sinabing magkaroon ka ng posisyon. Walang sinabing magkaroon ka ng ganitong bagay. Success is defined differently in the eyes of God. Yun ang itinuturo sa atin ng Holy Bible. So let not the world define your success. Let God prosper your ways through His Word that your life may be successful in Him. Do not chase the success of this world. Instead, invest in your ways na naka-align sa way ng Lord. Mag-invest ka sa purpose mo sa buhay. Not with the success of the world kasi walang mararating yan. Kaya ka na-frustrate, kaya ka nagkakaroon ng depression, kasi masyado kang concerned sa success ng mundo. Kailangan kong magkatrabaho. Hindi sapat ang trabaho meron ako kasi kailangan ko ganito. Ito ang natapos ko, hindi dapat ito ang trabaho ko. Hindi ka. So, again, glory to God sa enlightenment. Sobra akong nagpapasalamat sa Lord. Amen. Although, hindi siya, it's not too late. It's still early for me actually. Kaya sobrang thankful ako sa Lord sa naging enlightenment niya sa bagay na ito. Don't push your children to chase success. Just don't. Ang lahat po ng papuri. Yung success, sa ano ko ng success ay pagaling ka na siya. Oh, success. Dahil singin ko pa talaga yun ba? Glory to God. Maraming salamat sa Ama kasi may mga realization tapos ako sa realization siyempre maano na rin natin, mahanap natin, mapapamuhay natin yun. Kaya salamat sa Lord. Medyo may ano po ako na konti din sa success. Para sa akin kasi, yung success, kung saan na po sa akin, pag yung nagawa mo yung ano ng loob mo, di ba? Yung masaya ka na, yung may kakontentuhan ka, tapos mararamdaman mo yan eh. Yung wala ka nang naiisip kasi na nagawa mo yung ano ng Lord. Yung sample pa lang yung nung time na nagpunta tayo sa Gulugod Baboy. Para sa akin, yun parang yung saya na yun, para sa akin success na yun. Parang wala kang na naiisip, wala kang hindi puro kasiyahan. Para sa akin yun na yung success. Kasi, di ba, sabi niya,
maging behave. So, parang ganun yung pinaka-success niya. Yung fruit of the spirit. Pag yung fruit of the spirit ay nasa iyo na, success na talaga. Hindi ka. Pag sumakses ka, Success. sis, Sorry pero baka mapangit yung pagka ano ko ng success pero ganun kasi. Tama naman. Tama naman ba? Wala namang mali. Ganito ba? Success ka. Ano ko lang po, no? Kasi naano naman yung kasabihin nila sa Genesis, sa Genesis kami. May napanood ako, yung... Tanong ko lang po, Pastor Jen, tanong ko ka. Si Satan ba? Pag sinabi ba ang omniscient? Sabi, di ba, all-knowing? Di si Satan, hindi naman siya all-knowing, di ba? Kasi hindi niya naman alam talaga yung sa isip natin. Parang pinagalain na natin. Hindi, kasi pinapanood ko lang sa ano to sa sabi niya. Rappler. Hindi niya naman alam yung sa isip natin. Kasi nga, hindi naman siya omniscient. Sabi sa Ezekiel, there's nothing hid from him. Wala ka may katanong sa kanya. Nagtagal. Pero mamaya, paliwanag natin mamaya. Nakalagay siya sa Ezekiel. Siguro, nakalimutan ko lang. Napanood ko lang sa na sinabi niya, hindi daw, kasi hindi naman siya all-knowing. Kaya hindi niya alam. Ay, oo, so natanda ko na. Sa Tanda ko na nga Genesis pala. pa lang parang niya na-deceive yung woman. Tanda ko na nga pala kasi nga yung father, kaya hindi niya maano yung father kasi yung father nagsimula na sa tapos. Kaya hindi niya nga yung makakuha yung mga father. Hindi siya sumakses. Sa Lord, wala siyang sakot talaga. Pero sa tao, Ako sa tao na, nagpikit na hindi naman. Hindi siya sumakses. Hindi siya na success kasi pasaway siya eh. Grabe. May tatagdag pa ako pero wala na ako eh. bakit sa makalimutan? Nakalimutan ko na agad eh. At then ito na lang sa physical evidence. Yung tao kasi kahit alam na yung... Kahit ba si Lord Jesus Christ, di ba? Andiyan na nga si Lord Jesus Christ para pakita na ganito ang pamumuhay. Pero yung tao wala pa rin kahit pa andiyan na ginawa ng Lord. Ginawa ng lahat ng paraan, yung tao ang kain talaga. Na hahanap pa rin pero kahit andyan na. Kaya siguro wala na akong dagdag. Naubos na. Pastor D. Success ako eh. Lagi na lang nanira ang pagpapag. Hindi na po nanira. Kasi magkano kumaga, pagkagising ko, share ko lang po. Yung... Stop, hindi naman nakalive ko yan, pare ko yan. Hit in the sky. Yung una, tuwa ako sa kanya, pero kanina, kasi nga, tiyan mo, yung sinabi niya, yung Jesus, may nasabi kasi Jesus plus work. Parang ano mo, yun ang gagawin mo para makakuha mo yung... Salvation. Parang isa sa'yo. Oo. Pero ang sabi niya, just be made out. Ito bakit? Kasi yun naman talaga eh. Susundin mo si Jesus Christ, tapos katrabaho ka. Kasi nga, ito-just tayo according sa ating work. Pero bakit sinabi niya, just be made out? Sabi ko, ano niya? Kasi nga, ang pagkasabi niya, pag save na kasi tayo, hindi rin tayo makaano ng sarili natin. Kasi, tama naman, pero paano tayo magiging pure niyan kung sa Lord lang tayo nagkaroon? Hindi ka gusto ng Father ay pure. Tama. Yung para sa sarili natin, hindi yung aasa ka sa Lord. Aasa tayo, hindi tayo. Pero ang gusto ng Father, yung magagalit sa atin, tayo mismo gusto natin magpasakop sa Lord. Parang ano. Yan lang po.
Kaya, taas natin ang tinapay bilang pasasalamat sa Ama. Ama, salamat sa salita na binaba mo na makapagpabusog sa isipan namin, sa spiritual namin, Ama. Makapagpabusog sa amin. At ito ay ma-exercise namin, Ama. Ma-demonstrate namin at maipapamuhay namin, Ama, yung katuwiran mo, Ama, at ang kalooban mo, Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa pangalan ng Panginoong sa Kristo at ng Banal na Espiritu. Kainin mo natin ang sabay-sabay. Sabihin ko sa salamat. Taas po natin yung Diyos na nagsisimbolo ng dugo ng Panginoong sa Kristo. Salamat
sa ngayong araw. Hindi lang po namin babaguhin ngayong araw. Hindi ito pinagawin namin consistently. Maraming salamat sa gawin sa atin ako kami yung dapat namin priority. Hindi kami dapat mag-check sa mga physical na bagay sa mundo ito. Hindi namin na dapat hangarin yung kahit anong mga makamundong bagay. Hindi ikaw lamang sa buhay namin. Maraming salamat. Jesus Christ. Amen. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Ito ang tunay na success. Yung pa yan na ginagawa ng Lord sa buhay natin. Kaya sa Kanya lahat ng papuri. At patuloy natin i-celebrate ang victory ng ating gawain at ang naging